Saglit, ha? Nakikita nyo na? Mm. Maganda tong kanta na to eh. Ito yung lesson ni maliit hindi mabasa Ito mga kaming natin eh. Mga kaming mm, Maliit po, hindi mo mabasa. Thursday. mm, mhm, maliliit pa. Okay, so anyway, yan ang dyan, ang Minagdang kakita tako ang kay nasilawit bintana. sa mga Pinto silaw nalo na yung bintana. Sa ating mga Okay. JP, meron ka bang PowerPoint? yes po, ito po i-share ko po sa inyo yung Okay, ating sige. pag-uusapan. Sige. Yan, pwede na po tayo mag-start mga kapatid. Sige. Pwede na, brother. Ay, good morning. Good morning po sa inyo at salamat po ulit sa pagkakataon at thank you po for having me sa ating pong pag-uusapan ngayon. At ito po yung ating topic mga kapatid, respeto hindi debate para sa kapayapaan ng church. So yan po yung ating pag-uusapan at yung teksto po natin nasa Roma chapter 14. Ang verse po niya ay 19 hanggang 23. So tignan na po natin mga kapatid, ito po yung banggit ng ating Bible verse. Ito po yung sabi ng banal na kasulatan ngayon pong oras na ito. Sabi rito, kung meron din po kayong mga Bibles or tignan nyo na lang din po sa ating screen, Sabi rito, kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Huwag din yung sirain ang ginawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaring kainin. Ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa inyong kinakain. Ayan po, natuloy natin. Mabuti na huwag nang kumain ng karne o uminang alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Ikaw at ang Diyos lamang ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa mga bagay na to. Pinagpala ang taong hindi sinusumbatan ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na pininiwalaan niyang tama. Last verse po natin, verse 23. Ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Ang paggawa ng anumang labag sa sariling paniniwala ay kasalanan. So yan po no. So ito po yung pag-uusapan natin mga kapatid And later on po ay iano po natin yung po nito no, yung background bakit po yan yung binanggit ni Apostol Pablo. So, tingnan muna po natin next po. Of course, ang pinag-uusapan po kasi dito ay may mga ano po sila no, iba-iba pong mga kumbaga po mga paniniwala Of course, this is non-essentials. Ano po sabi po rito in many churches, members argue over non-essentials like food, music style, dress, and most divisive of all. Ito po ang medyo talagang problema natin sa mga churches political view. Ayan, So for of course sa ano po natin sa Pilipinas, 'di ba, may medyo dediretsahin ko na po, may mga dito maka-BBM, meron dito Duterte, meron dito of course kay ano naman kakamping, iba-iba po tayo ng no. So it's not about doctrine So lilinawin ko lang po pagdating kasi sa doktrina, dapat po united tayo diyan. Pero ang pinag-uusapan po kasi natin dito ay personal preferences. Ayan. Sometimes it may lead to unnecessary conflict and disunity. So tignan muna po natin ano po ba yung tatlong bagay na maaari pong maka-impact sa church natin. When bickering about political views. Nag-focus po ako sa political views kasi medyo ito yung pinaka affected ang marami Aminin ko po sa inyo sa church nung senatorial election, lalong-lalo na po ng presidential elections, may mga kapatiran po kami from parinigan sila no, yung isa paparinigan yung isa paparinig yung isa. Parang nagkakaroon na ng medyo hidwaan within the church. So medyo nakakalungkot po 'yun at nawa po ay wag namang mangyari sa atin. Ano po ba ang epekto pag ginawa po natin 'yon? Number one, it causes division in the body of Christ. So yun nga po sinabi ko no, kung ikaw ay sabihin na natin kay presidente, BBM, yung iba naman Maka Duterte, pag yan po ay pinasok natin sa church at ang mga kapatiran ay nag-away-away diyan, naku po, mahirap po ang mangyayari.
at magkakaroon po ng disunity at pagkakaiba po ng opinion. Ano po? So yun po, no, to seek uniformity, hindi naman po natin kailangan bumoto ng same gaya po ng ating katokayo na INC. Hindi naman po kailangan mag-block voting. Ano? Pero we must respect and love one another despite our differences. So let the gospel be our banner at hindi po yung ating paboritong politiko. Ayan, ano po. Pangalawa naman po, it distracts us from the mission of the church. So ayan po, no, ito po nangyari din dahil nga po dun sa kasagsagan ng medyo pagtatalo at sa politika po. Ang nangyari po doon ay, may kumausap sa akin na kapatiran, sabi niya, Brother JP, baka pwede nating pag-usapan yung patungkol sa unity. Alam ko po, pag umaten po kayo ng mga national convention, laging unity, no? Sinabi ko lang po, sa isip ko, medyo nakakalungkot lang kasi pagka ano po no, lagi tayong nakafocus sa unity no po. Alam niyo po dapat ang focus na natin ay worldwide evangelism. So dapat po nag-evangelize na tayo pero dahil nagkakaroon pa tayo ng problema dito sa mga politics na to, nagkakaano po no, bumabalik na naman tayo sa unity. Alam dapat po sa ulado na natin 'yan, dapat po ay ginagawa na po natin 'yan. Ano? Pangatlo naman po, ayan, it damages our Christian witness. Ano po? So ano na lang pong sasabihin ng mga nasa labas sa church? Nako, yung church diyan sa yung Church of Christ diyan sa lugar na 'yan, sila mismo nag-aaway-away. Makikita natin mga kapatid paano pa tayo magkakaroon po ng unity. Ano po? So ayan po no. So titignan natin, ito po paalala lang sa atin. Alam ko po may mga paborito po tayo in terms of political views pero meron pong paalala sa atin dito. Hindi ko po alam kung medyo gets nyo to no. Ito kasama ko andito si Brother Joker. Ito medyo alam niya siguro tong kanta na to. Ayan, Tatsulok ano, si Bamboo to eh. Ayan ano, 2007. Sabi po rito ay ayan no, hindi pulat dilaw ang tunay na magkalaban, ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Ano? Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. So tandaan po natin, bilang Pilipino, of course, ang pinakakalaban po natin ito, kahirapan, kawalan ng hustisya, ano po, no? Yan yung mga bagay na dapat po nating pinaglalabanan. Hindi po natin dapat pinaglalabanan kung galit ka ba kay Marcos, galit ka ba kay Duterte, galit ka ba kay mga kakamping and everything else. Hindi po. Ano ang pinakakalaban natin? Kahirapan, kawalan ng hustisya, at marami pang issue sa ating bayan. So tignan muna po natin ano. So balikan na natin po yung verse natin ano po. Ano po ba yung pinag-uusapan nung binasa ko po yung Bible verse na yon? Sa early church po, merong dalawang division ano po. So merong Hudyo, tsaka merong Hentil. Ano po no, meron po silang mga pinagtatalunan. Hindi naman po ito doctrinal issue. Kaya po makikita niyo yung binanggit ni Pablo ay kakaiba po no. Number one, some of them believe in sacred days. Ano? May iba po, sabi nila, ang holy day ay isang araw lang. Ayan, either, of course, sa atin, if we can put it back in our modern day Christian life, Sunday. Ayan, Sunday is the holiest day. So, sinasabi ng iba. Iba naman, every day is holy. Ayan, so may dalawang faction. Ano po? Kung titignan natin, dapat pa bang pagdebatihan yun? Of course, in our hindsight, di naman na kailangan pag-awayan yun. Yung iba naman, ito po. Kaya po may makikita tayo sa verse doon na kumain ng karne, wag kumain ng karne. Ano ba yun? Ito po kasi no, may mga believers naniniwala na pwedeng kumain ng, of course, ng kahit anong karne. Yung iba naman, ay medyo ano sila, no? Medyo natatakot sila. So, bigyan ko lang po kayo ng backstory, bakit po ganun? Kasi during that time po, at that time po marami ang pinaka prevailing religion po doon polytheistic po sila no. Of course marami po sila mga gods and goddesses na sinasamba. At sa templo po parang sa ano din ano po parang sa Old Testament may mga sacrifices din po sila. At kasama doon sacrifices nila yung mga karne, ano po yung mga bagay na yan. And of course yung mga karne po na yon yung iba po di nila alam pinadadala sa pamilihang bayan and everything else. So may isang grupo po ng mga Kristiyano, mostly mga Hudyo, Jewish Christians, medyo takot sila. Pagpunta nila ng palengke, pamilyang bayan, di nila po sigurado kung yung kinakain nila ay sinacrifice na sa idols. So para sa kanila, wag na lang kumain ng karne para safe na safe kami. Para naman po sa mga medyo nakakaintindi, Gentile Christians, sa kanila walang issue yun. Sa kanila naman po, pag pinag-pray na nila sa Panginoon, pag pinagpasalamat na nila, ay kahit pa saan galing yan, hindi na issue yun. So yun yung pinagtatalunan po nila. So may isang grupo po, wag nang kakain ng karne, para safe. May isang grupo naman, okay lang. Ano po? So yan, pero ang revolving idea na sinabi ni Apostol Pablo po rito, kaya nga,
Sundin natin ang mga bagay na nagbubunga ng kapayapaan at ang mga bagay na makakapagpatibay sa isa't isa. So yun po yung pinaka ano po no, gawin daw po natin ano for peace and para daw po for edification. So yan po yung pinaka ano natin pinaka dapat natin gawin. Sabi nga po rito, real peace in the church grows not through arguments about who's right, but through love, respect, and personal sacrifice. So yan po yung titignan natin, ano po yung tunay daw pong paglago ng church. Ano po no, para hindi daw po yan na nakukuha sa mga argumento kung sino pong tama, kung sino mali, pero through love, respect, and personal sacrifice. Again, gusto ko lang po linawin, pag doktrina po, hindi po ano no, hindi po dapat pairalin yung ano yung ay sige, kung ano na lang yung ano natin mapagkasunduan. Hindi po pag doktrina dapat kung ano po yung nasusulat sa Bible, yun talaga. What I'm talking about here are non-essentials. Ano po? Opinion po ito na hindi naman po talaga explicitly binanggit sa banal na kasulatan, tapos pinag-aawayan pa. Wag naman po sanang mangyari yung bagay na yun. Sa dalawang bagay po ang nais nating share, magtulungan, wag mag-away, manindigan sa pananampalataya, pero maging maintindihin. So, tignan po natin isa-isa mga kapatid. Ano? So, medyo aanayin ko lang po ng onte, skim ko lang po para magkaroon tayo ng onting discussions. Ano po. Yan po naman ang maganda nating gawin. Number one po, magtulungan at hindi mag-away. Ayan, ano po. So ito po yung Bible verse na meron tayo. Ayan, let us pursue things which make for peace. Edify one another. Do not destroy the work of God for the sake of food. Ano po, no? All things are indeed pure, but it is evil for a man who drinks with offense. Ano po? So yan, tignan po nating mabuti yan. Ano po? So sa next slide po natin, binanggit po dyan, ano po, ang sabi po according to Expositor's Greek Testament, yung our aim is for peace. So binanggit po dyan, the practical rule implied is when anything is morally indifferent to me, before I can act on my own conviction, I must ask how such action will affect the peace of the church and of the Christians will grow to others. Ano po? So may kita natin, ang pinaka-rule po, kung pagtungkol po sa pagsunod sa opinion natin, ano ang kailangan daw nating isipin, makaka-offend ba ako ng kapatid pag ginawa ko to? Ano po no? Yun po no, bago tayo mag-act, ito po yung mga kailangan nating tignan. Ano po no? So ano po yung mga modern day na pamamaraan? Ano po kasi nga hindi naman na issue po sa atin yung issue po nila nung unang panahon ano? Kasi tayo hindi ko po alam ano. Curious lang po ako siguro. Baka gusto ko malaman sino po sa inyo vegetarian, sino sa inyo ay kinakain nila lahat ano? Everything else. So yun yung mga ano issue ng onti. No? Tignan po natin ano. Ito po yung mga issue sa church. Ano po? Dalawa lang po yung bibigay natin. Ano po? Number one, dress code. Ayan, ano po. So, may mga churches na, of course, conservative sa dress code. Meron naman pong iba na talagang ano po, no? Medyo liberated sa kanilang dress code. Ano po? Ang pinaka-Bible verse natin, ikalawang Timoteo chapter 2, verse 9 to 10. Gayon din naman ang mga babae ay dapat magdamit ng may kahinhinan, naangkop at hindi mahalay, hindi nang napapamuliti ang papamuliti ang buhok o ng ginto o perlas o mamahaling damit, kundi ng mabubuting gawa na siyang nararapat sa mga babae nagpapahayag ng paggalang ng Diyos. So may kita po natin dito, ano po yung problema? May mga church po, of course, sabihin na natin may mga kapatid po na medyo senior, ano na no? So medyo may ano na po, may edad na gusto nila syempre yung medyo modest na damit. At meron naman po yung mga medyo kabataan, gusto nila medyo ano no, medyo revealing ng ano no, yun yung mga ano no. So pero ang pinaka standing rule po natin, of course kung babae ka, magsusuot ka sana may kahinhinan, naangkop at hindi naman mahalay ano po. So ayan ano, paano pong gagawin natin dito? Ay prioritize pa rin po natin ano, all is welcome and all is of course ayun ano, i-welcome natin ano po. At kung magtatanong sila, ano ba dapat isuot ko sa church? Of course, i-emphasize natin, dapat syempre may naangkop naman at hindi naman ganong mahalay. Ano? So wag naman po tayo mag-go overboard din. Ano? We should focus on building relationship and disciplining individuals. Ito po binanggit naman, pangalawa, ito po yung issue na binanggit ni Prof. Sam Matira. Doon po sa, hindi ko po alam kung naalala niyo po no, sa Baguio, yung Leaders Convention. Ano? Ito, church music style. Ano po? Ang sabi po sa Efeso chapter 5 verses 19 to 20, kaya't magsalita ang isa't isa sa mga awit na may himno, awiting spiritual na ang inyong puso'y nag-aawitan at gumagawa ng himig ng Panginoon. Lagi nagpapasalamat sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Kristo sa Diyos na ating Ama. Ano po yung issue dito? Of course, may mga kapatid tayo na gusto nila himnaryo. Ayan po, no? Siyempre, nakakamiss naman na kantayin yung himnaryo. Pero
mas kabataan na gusto nila mga banda, Planet Shakers, Hillsong, ano pa ba yung mga mga bagong kanta, no? Sa akin po kasi ako po ay yung panahon ko medyo ano eh, Maranata, ano no? Medyo nasa borderline po ako nung mga Maranata songs. Ayan ano. Tapos may mga Don Moen, ayun sa inyo mga ano. Tapos of course Hillsong kasi yung ano eh, usually pag sa youth camp ano po. So makikita natin paano yun kung ikaw ay part ng praise and worship team. May nagsabi na rin po sa akin yan, ano? Kasi yung tinutugtog namin, puro ano, modern eh. Sana naman, lagyan nyo naman ng himnaryo. So, nirequest ko po sa praise and worship. Ang ginawa nila, ano po maganda yung ginawa nila po, no? So, parang naglalagay pa rin sila nung modern lineup, yung mga banda, pero nagsisingit sila ng himnaryo. Ano po, no? So, yan po, no? So, makikita natin. Tapos, may mga Tagalog naman. So, next month naman, puro Tagalog, papuri kasama ng himnaryo. So yan po yung makikita natin ano po. So mag-adapt po tayo ng blended worship. Yun po yung ginawa natin. No? So maraming churches po ang naglalagay ng kombinasyon ng traditional hymns with contemporary songs. Ano po? So makikita natin kung ating pag-uusapan lang, naku po, napakadali po natin siyang magawan po ng paraan. So yan po no. So tignan po natin ano. According po kay Apostle Paul, may dalawang grupo po sa faith. Ano po no. So kung titignan po natin doon po sa pag-aaral natin, meron po siyang tinatawag na the weak in faith. Ayan, ano po. So, yung the weak in faith, those who scruple about eating meat, food, and sacrifice to idols. So, disclaimer lang po, no? Hindi po ibig sabihin ni Paul dito na weak in faith, talagang mahina po in terms of spirituality, prayer and lifestyle and everything. So ang marahil pong gusto niyang sabihin dito hindi pa naiintindihan ng husto yung kanila pong yung ano na yung mga bagay-bagay ano in terms of the maturity and everything else. So ayan po no. So yung weak in faith, ito po yung mga tao na gaya po nung binalikan nating background. Sila yung medyo kakaba-kaba na wag na lang kaming kakain ng karne. Kasi sa pamilihang bayan po yun nung time na yun, di nila alam kung na-sacrifice po yun sa mga idols and everything else. So sa kanila, wag na lang kumain. Ano po, no? Sabi rito, disbelievers, often Jewish Christians, ano po no? Saan po ba sila nanggagaling? Ano po? Kasi po, kung maalala natin sa Old Testament time, maraming beses po kasi sila, kung naalala niyo po, di ba? Maraming beses silang sumuway sa Panginoon, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam po nila yung history nila eh. So sila po ay nag-iingat lang. Ayaw na nilang bumalik sa pagiging idolaters. So makikita natin ano po. So kung aalamin po natin, pwede kasi nating sabihin, ano ba naman tong mga weak Christians, ang arte-arte naman. Pwede naman nang kainin lahat. Pero kung titignan niyo po yung pinanggagalingan nila, ano po, no, maiintindihan natin sila mga kapatid. O nga no. O sige, kung yan ang inyong nasa isip, di yan ang inyong gawin, ano? Kung yan ay nararapat sa inyong konsensya. So yun po yung sa kanila, no? Ayaw na nila kasing bumalik dun po sa idolatry, kaya hindi na sila kakain nung yung karne, ano po, during that time. Next naman po, ito naman yung tinatawag na strong in faith, ano po, or yung mga liberal, ano, those who believe all food is clean, ano po. Dun, babalikan po ulit natin yung issue na yun. Meron po mga kapatid, okay lang sa kanila kumain ng karne. Hindi na balik kung saan nanggaling yan, basta pinag-pray nila at of course, pag pinag-pray naman nila, wala naman ng issue yun. Ano po? Actually, yun po talaga, no, yung revolving idea. So sabi rito, disbelievers, often po mga Gentile believers, ano po, no, and po, no, of course, they understood that the food does not bring us near to God. So hindi naman po mahalaga yung, ano, no, of course, ano yun, yung mahalaga yung relasyon natin sa Diyos. Ano po, no, we are no worse if we don't eat and better if we do. So yan po yung makikita natin na dalawang grupo na pinag-aayos po nawa ni Apostol Pablo at that time. So tignan po natin ano po ba yung prinsipyo na makikita natin dito sa Roman 14:20. Ano po? So sabi rito, ano po, is it that while something might be morally indifferent or clean in itself, the priority is peace and spiritual well-being of others. So again, kung ito po ay matter of opinion, ano po no, at hindi naman po ito doctrinal issue, ano po yung pinaka-priority natin? Peace and spiritual well-being of others. So kung ikaw po ay kumakain ng ano ng karne during that time kung babalikan natin tapos may kaharap kang kapatid. Ano po, for example, kaharap ko si Brother Monching, ano, hindi siya naniniwala sa ano, gusto niya parang ano lang ano, parang mga vegetable lang and everything else. Hindi po ako haharap sa kanya tapos kakain ako sa harapan niya, no. So ano ko po i-consider ko siya. Yun po yung ibig sabihin ni Pablo, no po. So limit our freedom for the sake of loving the weak and to prevent them from stumbling and having their faith to be damaged. Ano po? So, kesa naman po sa matisod siya sa'yo, dahil sa non-essential lang naman,
ano po, no, ay wag naman na po nating gawin yung mga bagay na yun. Ano po? So yan po, no, tignan po natin. And next naman po, ayan, how to limit between understanding a genuine weaker Christian versus enabling. Ano po? May mga ano po kasi, no? So marahil kung pwede kasing gawing excuse ng weak Christian to, oh, mahina ako, pagbigyan niyo ako lagi. Ayan, ano? Laging kung ano yung sabihin ko, yun na lang yung ano, kasi weak ako eh. Ayan, yun yung ano. Pero titignan natin, ano po, meron kasing mga genuine na weak Christian, tapos may mga tinatawag na enabler. Ano po, no? So ano po yung genuine, ano? Yung genuine po na Christian, ito po, their concern is usually sincere to desire and please God. Ayan, ano po. So for example, babalikan po natin ano, yung dalawang topic po natin. Meron pong isang kapatid na ano po no, medyo conservative siya magbihis. Yung palda niya po hanggang ano talaga talampakan. Ano po no. Tapos ang sabi naman ng iba, nung ibang kasama niya, "O pwede ka namang pwede mo namang medyo taasan ng unti ano. So masyado ka nang nagiging dalagang makalumang Pilipina." Wag naman ganyan. Pero sabi niya kasi nababagabag yung konsensya ko pag medyo tinaasan ko yung aking palda. At tingin ko hindi nakarapat dapat yun sa Panginoon. Gusto ko siyang sundin pero nababagabag yung konsensya ko pag iba yung sinusuot ko. So, yun po ay genuine. Pagbigyan na po natin siya. Ano po no? Kasi nga ang pinaka-purpose naman niya ay lumapit sa Panginoon at yun yung pamamaraan na naiisip po niya na gawin. Ayan po yun ano. Ang sabi naman niya, hindi ko naman pinipilit sa iba na dapat ganito din yung bihis nyo. Pero kasi ako sana ay marespeto nyo na ito na kasi talaga yung nakagisnan ko. At ito na yung gusto kong isuot. So meron naman po yung legalistic. Ayan, ano po, for example naman, usually kasi, for example, ano po siya, leader siya ng kababaihan. Ayan, or leader siya ng elder siya o ano. So pumunta siya ng meeting, sabi niya, mula ngayon, ilagay na natin sa katitikan natin na hindi na tayo kakanta ng ibang kanta maliban sa himnaryo na lang. Ang kumanta ng hindi himnaryo, alis na sa church. Ayun po, medyo ano na yun, ano? Medyo legalistic na yun kasi wala naman po tayong makikita sa Bible na dapat no, of course, strictly, ganun, ano po yung kakanta yan. Medyo, ayun naman po medyo inaano niya na. Yung opinion o yung freedom ng iba, medyo talagang sinasaklawan niya na, pinakikailaman niya na. Hindi naman na po maganda yung bagay na yun. So, yan po, no? So, this may lead to, ano po, no? Of course, sa, rules, sanctification, means of earning favor of God. Tandaan po natin, yan po ay hindi naman na maganda. Pangalawa po, manindigan sa pananampalataya pero maging maintindihin. Ayan po no. So again, ito po yung binabanggit. Tignan po natin yung verses dito. Do you have faith? Have it to yourself before God. Happy is he who does not condemn himself in what he approves, but when he doubts, he is condemned if he eats. Because if he does not eat from faith, for whatever it is from faith is sin. Ayan, ano po. So ano ibig sabihin po niyan, ano? So tignan muna po natin. Sabi po rito sa Expositor's Greek Testament, this verse is addressed to the strong. Ayan, ano po. So yung strong Christians, ano po, they are reminded na meron kayong kalayaan. Kaya naman tayong gawin ang lahat. Pero meron tayong responsibilidad sa ating kapwa pagdating po sa Panginoon. Ayan po. No? So ano po ulit yung freedom na yon? Of course, freedom to do the will of God. Di ko naman po sinabing freedom na gumawa ng po ng kasalanan and everything. Hindi po, no? Freedom na, yun po, yan, yung pagkain ng karne at that time, kasi pinagpasalamat naman sa Panginoon. Pero may responsibilidad din tayo sa ating kapwa. Ano po, no? So, yan po, no? To have a conscience untroubled o pagdududa, you should not risk uh, of injuring a brother's conscience. So yun po no, so gaya ng sinabi kong example, wag mo namang iharap na kumakain ka ng karne sa harapan ng taong yun. Ano po no, yun po nakakatisod na sa kanya. Wag niyo naman pong sasadyain, ano po. Spiritual freedom which has the happiness to possess whether he exercise it in a way or not. Ano po. So yun yung pwede nating tignan mga kapatid sa pananampalataya. Ano po. So yan po yung titignan natin. Ano po. Next naman po natin, ayan po, of course, ito po yung mga examples. Ano po. So may mga bagay po tayo na, ano po yung modern day examples na maaari nating gawin? Some practical examples that we can do. Number one po, be intentional about your social media consumption. Sa panahon natin ngayon, so paano po ako po ay malaya bilang Kristiyano. Pero paano ko siya gagawing responsible? Number one po sa mga social media post po natin. Sa FB natin, yes, pero meron tayong kalayaang, sabi nga rito, manood ng mga pelikulang sekular. Meron tayong kalayaan na makinig ng mga iba-ibang music, pumunta ng mga ilang ibang secular event. Pero baka may kapatid ka na hindi medyo hindi ganon ng paniniwala sa iyo. So ano po kailangan natin gawin?
So medyo tignan natin yung ating post. Ayan, ano po. Ito bang post ko ay medyo nakakasakit na sa kapatid ko na hindi ko namamalayan. Wala namang problema, pero baka ma-offend siya sa mga pinopost ko online. Ano po. So yan po yung makikita natin. Ano? So ito po yung makikita na. Ano po pwede natin gawin? Ayan, pwede natin i-filter yung mga public shares kung alam nating medyo kaduda-duda. Mind your endorsements. So yan po, no. Ano po yung number one? Ito po naalala ko. May kabataan po kami na meron po kaming gawain ng kabataan. Tapos meron po silang parang kinanta or mga pangalan ng grupo. Medyo tinanong niya sa akin, ano, natutuwa ako sa kabataan ko na yun. Sabi niya, Brother JP, pwede ko bang i-post to? Ang pangalan kasi nung grupo nila, wala namang problema pero medyo may secular ng onte, Kakaibabe, mga ganun ano, tsaka yung iba. Sabi ko sa kabataan, pangalan niya si Jackie. Sabi ko, Jackie, medyo alanganin ako eh. Wag mo na lang i-post yung video, yung pictures na lang yung i-post mo sa group natin ng church natin. So para walang ma-offend. So yun ano po. Pangalawa naman, mind your endorsements. Ayan po no. So ano po yung ibig sabihin nun? Of course, hindi po tayo artista, hindi tayo vlogger, wala tayong endorsements. Ano po ibig ko sabihin? I-mind nyo po yung mga nilalike nyo. Ayan. For example, nakalagay po, no? Makita nyo bigla sa screen ko, Brother JP loves Viva Max. O kaya ano, no? O kaya Scatter. Naku. Pag nakita nyo po, may kapatiran na nakalike doon. Naku, yari po, no? So, yun yung medyo tignan po nating mabuti. Na wag naman po sanang, pag nakakita tayo ng medyo, ano, no? Yung, di ba po may mga FB page na ganyan, na mga sugalan, na mga malalaswang content. Tapos nakita natin yung kapatid natin, nag-like. Naku, ayan po ang problema, wag naman po sanang makakitaan ng ganun. Prioritize edification over expression. Paboritong-paborito ko talaga. Example lang po paboritong-paborito ko talaga yung mga ginagawa ni Presidente BBM. Siguro lahat ng gagawin niya ipopost ko. Kasi talagang love na love ko siya eh. So tignan nating mabuti, no? Ito kayang ipopost ko. Sa church may mga, lahat ba kami okay doon? Baka wag na lang kaya sana. So ito po yung mga bagay na titignan natin. No? Simply, think before you click. Ayan lang po, no? So, pag-isipan nating mabuti. Ano po bago tayo mag-click ng mga bagay-bagay. Pangalawa po, modern day example, exercise sensitivity in discussions about personal finances and possessions. Ayan, pangalawa naman po ito. Madalas po sa atin, for example, binless talaga tayo ng Lord. Nag-post tayo ng meron tayong bagong sasakyan, meron tayong bagong bahay, and everything else. Strong Christian tayo, walang problema sa atin. Pero may mga Kristiyano po, mga kapatid natin, na baka i-take po yun na, ano, no, na parang ma-offend sila. No? Ano ba naman tong si brother ganito, masyadong mayabang na ata. Ayan, no? So yun yung medyo titignan naman nating mabuti. Ano po, no? So some of us, yung display ng wealth, medyo, ano po natin, ano, ilimitahan natin. Ano po yung mga bagay na gagawin natin? Ito po, number one, practice discretion, not deception. Ano? So kung maaari, wag na sanang maging ano no. Let's keep it private. Ayan, ano po. Emphasize stewardship and generosity. For example, magsasalita ka, ano po, at ikaw ay binless ng Panginoon. Minsan po, ganito for example, ako po magsasalita sa inyo, alam nyo, binless ako ng God. Nagkaroon na naman kami, pangatlong bahay na namin to. Meron na naman kaming property. Yung kotse ko, pang 10 na yun. Tapos meron kaming house and ano, may mga nakakapag-travel kami 3 times a year. So siguro may kapatid, ano ba naman tong si Brother JP? Napakayabang naman ito. Yun yung makikita natin. Ano? Pero instead of saying that, we can say that God had blessed me because I have been a faithful steward and I have been generous in giving. Alam ko, kaya ko, at alam ko rin po kakayanin yung gawin yun sa Panginoon. So yun po, no, nakita niyo po yung diferensya, no? Finokus pa rin po natin sa Diyos. And number three, be sensitive on different backgrounds. Ano po? So yan, ano po? So eto, pinakita ko lang yung post ni Chabit, ano? Ayan, no, naalala ko po yung interview ni Chabit tsaka ni Corina eh. Ang sabi ni Chabit wala akong anong laman ng wallet mo? Sabi ni Corina, sabi ni Chabit, naku, wala akong wallet. Ano lang, rubber band. Ayun, lastiko lang ano. So I hope we don't flaunt our ano no, the blessings that we have to God ano po. So next naman po, ayan po, no, but he who doubts. Ano pong ibig sabihin nito? Ang pangunahing punto po rito ay konsensya at pananampalataya. For example, babalikan po ulit nating issue natin dun sa ano po no, pagkain ng ano no, ng karne. Kung ikaw ay naniniwalang wag na kumain ng karne, tapos kumain ka pa rin, labag sa konsensya mo. According to Paul, yun ay kasalanan. Kasi nababagabag yung konsensya mo. Ano po no? Your individual accountability before God is important. So yan po yung makikita natin. Ano po? And lastly mga kapatid, ito po.
Kung naalala niyo po yung Restoration Movement slogan natin, ito po no, in opinion, in doctrine unity, in opinion, liberty, and in all things love. So dyan po nawa mag-focus tayo. No? Pagdating po sa doktrina, lilinawin ko po, dapat hindi tayo magbe-bend po dyan. Ano? Hindi natin iintindihin yung bawat panig. Kung ano sinabi ng Bible, yun talaga dapat po. Pero pagdating sa opinion, bigyan naman po natin ng kalayaan ang mga kapatid natin. And sa lahat ng bagay, alam niyo po, love ang pinakamahalaga. So yun lang po mga kapatid, ano po, I hope na naging blessing po sa atin yung mensaheng ito. Again, yung topic po natin ay ito po, no, respeto, hindi debate, para po maging payapa ang ating mga local churches. So yun lang po. God bless po sa inyo. Amen. Saglit, Amen. ano na natin, pakiano muna yung ano para yung, yan. Amen. Kaya Thank ako you, Brother nababanggit JP. Ay, praise God po. Ano, may mga tanong kay Brother JP. Hindi debate, ha? Opo, tanong lang. Ah, Tanong po, Brother GP. Opo, okay. brother. Sino ba? Jun Byron po ako. Ay, opo, brother June, opo, kamusta po? Ano ko po yung aking, hingi lang po ako ng view sa iyo, hindi po ako magtatanong. Mayroon na pa akong case Sige po. na study. Okay, thank you po. Mayroon po kasi kaming kasamang pastor na galing sa GCF. Pastor kasi, Op- hindi siya pastor sa GCF, pero noong nasa Church of Christ, pagkaramdam niya, pastor siya. Opo. Kasi sumasama siya sa group namin. Eh, bakit naman pagbawalan yun ang kanyang pakiramdam? So, tinanong niya ako, kasi ako ang kanilang senior pastor. Sabi niya, siya daw po ay kumain ng dinuguan. Tinanong ako kung ako ay kumakain. Sabi ko, ako po ay hindi. Nung ako ay nasa MBS, binawal ni Mr. L. Ang sabi niya, ay, hindi siya nakumbinsi sa akin. Sabi niya, kaya ako kumain ng dinuguan, pastor, walang kinalaman sa kaligtasan yan. Ang sabi ni Kristo, ang pumapasok sa bibig ay walang problema, yung lumalabas lang. Yun ang kanyang view. Ano po ang view mo doon, pastor? Ako rin po ay, Brother John, hindi rin kumakain, ano? So, kasi ang Pareho pinaka-basis tayo. ko po yung sa Acts chapter, ano po, no? Chapter 15, ano po. Dahil Okay. po, di ba sa Old Testament, marahil sinabi nila, Old Testament practice. Pero kung makikita Okay. niyo po dun sa New Testament po, no, patungkol dun sa, ano po, no, yun nga po, yung pagkain, nagkaroon kasi ng problema dun, kung Acts chapter 15 po, sabi po, di ba, sabi ng mga Hudyo, para maligtas ka, kailangan magpatuli ka. So nagkaroon po ng ano no ng additional and everything else. Yun po yung problema no. Pero later on po na-resolve po nila yon kasama si Santiago. Makikita niyo po yung pinagbawal later on. Binanggit po kasi doon ano. O, ito na lang yung pagbawal natin sa mga hentil. Pagkain ng dugo, mga binigti na hayop, ano po and everything else. So yun po yung ano no. Parang pinanghahawakan ko po na of course yung sa New Testament policy po. So ayun po yung sa akin ano. Pero kung tagapangaral po siya, sabihin na natin ano po, yun, tagapangaral siya tapos talagang medyo wag naman po sanang parang bino-broadcast niya pa na ano no. Proud na ginagawa yung mga bagay Proud na ka yun, no. siya eh. Opo, yun ang Ang nagkakaroon ng division sa church. Kasi po sa kapatid, church, may mga ganun po doon nagkakaroon ng merong problem. ano, Sige po. singit lang kapatid. Anong pagkakaiba ng dugo tsaka yung luto ng dinuguan? Niluto Hindi na ko po yun po eh. ano yan eh. Ayun ang hindi ko pa po ano, brother Ador. Kasi sabi yung dugo Ah, kaso niluto muna, di pagluto na hindi na dugo yun kasi naging solid na eh. Opo. Pero kung titignan po kasi natin revolving sa church po, sabihin na natin may mga yun nga gaya nung kay Brother John, may kapatiran na Hmm. naniniwalang pwede, may kapatiran na naniniwalang hindi, ano po. Pero pag kainano natin 'yan, yari na po magkakaroon ng disunity Ang with the bottom line, churches that pag we have. nakita ko diyan kapatid kasi sa ano yan eh, walang ano yan sa kaligtasan eh kasi ano yan eh, health issue yan, ang nakikita ko health issue eh. Ngayon na may mga taong talagang ayaw kumain, may mga taong gustong kumain sa dinuguan. So I think based sa tama sa lesson mo binigay mo tungkol sa pagkain, pag non-essential sa kaligtasan, ibigay na natin sa Panginoon. Silang dalawan magharap kasi nasa birthday nila yun eh, sa susunod na verse.
kung kumakain sila ng diguna kasi ang pagan, that's their diet eh. 'Di ba? Yung mga baboy, lahat ng bawal sa Old Testament, yeah. Pati yung mga kasi parang ano rin yan eh, yung mga shrimp, mga lobster, mga ano eh, dirty rin yan eh. Kaya ibig sabihin it's part of the ano eh, the dietary tsaka health issue. Anong ano sa palagay nyo? Ah, Bali po kasi sa akin din naman, Brother Ador, Brother JP, yung Acts 15 is um, noong sa akin naman na nadaanan sa seminary noon, naka-indicate kasi doon yung mag-iwas tayo sa mga Diyos-Diyosan, then merong koma eh, sa binigti, sa pagkain ng wala kasi sinabi doon na pagkain ng dugo eh, kundi dugo. It's not about food. Um, sa history noong inaalam ko yung background niyan, yung personal kong studies ano po, yun po kasing mga pagans noon, pag ano sila, nagre-ritual sila sa Diyos-Diyosan, kasama yung pag-inom ng dugo, saka yung pagbigti ng mga hayop, saka yung fresh sex, yung orgies. Okay. Kaya hindi ho yan about foods. But the practice noong mga pagans na nagre-ritual, meron nga silang ano eh, yung goddesses of sex. So yun ang pagkaintindi ko noon. It's not about food, but the practice of the pagan, including po yung fresh sex doon sa kanilang temple. So kaya ako po ay kumakain po ng dugo, dinuguan. Opo. Ay, thank you Salamat. po. Thank you po sa sharing po. No? So sa akin po, for example, ito po yung revolving idea. No? Sabihin na po natin, yung strong and weak Christian, that issue po. No? So sabihin na po natin, ako po ay, sabihin ko na po, i-categorize ko yung sarili ko na weak. In a sense, hindi naman po. No? Kasi hindi ko pa ganong nag-grasp yung idea niyan. Hindi pa ako naniniwala ng ganyan. Ano? So may mga kapatid din naman tayo na talagang ginagrasp nila na pwede na. Ano pong gagawin ng mga strong at that time, ano? Yung mga strong po siguro, kung kumakain po kayo, ang suggestion ko lang po, ay wag nyo na pong i-broadcast. Sa akin lang po, no? Kasi may mga kapatid po tayo na tulad ko po, na medyo hindi ko pa po ganong naiintindihan yan. Wag nyo naman po sanang ituro na medyo yung parang ano po, in a whole wide church. Kasi may mga kapatid po na yan po ay magkukos ng, sabi ko nga po sa inyo, marahil mag-cause po yan ng division. Again, babalikin ko po yung sinabi ni Brother Ador, non-essential po talaga yan, ano? Wala naman pong, agree po ako doon na hindi siya salvation issue. Pero kasi po pagka, for example, yung mga strong Christian, may kalayaan po tayong kumain ng kahit ano. Tapos sabihin natin, oh, Brother JP, kumakain ka, kumakain ako niyan. Pipilit ko yung sarili ko na gawin mo yan. Yun po ang medyo wag naman po natin gagawin. So that's where the in opinion liberty and in all things love. Dahil mahal ko si Brother JP kahit kumakain ako, pero hindi ko nasasabihin sa kanya. I will keep it to myself because I want him to stay true in God. I want him to remain as faithful as he is. Ako naman ay faithful talaga. Ayun po yung ano no. So consider me a weak brother in Christ. Ano po mga kapatid. Yun lang palagay naman ko, po ang aking ano. Brother JP, pagdating sa pagkain ng dinuguan, ano ba, merong hindi kumakain, ayaw kumain. Ang stumbling block doon, halimbawa, palagay lang natin halimbawa kumakain ng dinuguan, si JP hindi. Pagkatapos ay alam ko hindi kumakain si JP, tapos ang pagkain, inibita ko siya ng dinner, the only food na pagkain ay yung dinuguan. Parang nagkukos ako ng stumbling block sa kanya. Parang ini-insulto ko siya. So, pag alam mo yung kapatid na hindi kumakain ng meat or hindi kumakain ng dinuguan, di sana di ano ako na sa akin na lang yun, ano ko yung pasubali. Sabihin, iiwasan ko na ma-open si Brother JP. Alam ko naman hindi siya kumakain ng meat, hindi siya kumakain ng dinuguan or vegetarian siya. So dapat ganun ang ano ang Singit ako. Singit. 'di ba? Brother Jack. Singit ako. Para magkaroon lang tayo ng talagang klarong ano, no? Meron kasing sinabi ang Bible sa Acts chapter 15 verse 28 and 29. Pakinggan natin.
Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay nito na kinakailangan. Verse 29. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga bilikti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Yan. Yun ang aking dagdag. Thank you. Gusto ko yan. Hmm. Gusto ko yan. Apo, hindi Para naman ako, sa akin, para sa Alam mo akin. kasi, nung sige. panahon, ini-ignore ko yan eh. Pero eventually, it catch me. It Mm. catch me. Talagang, lately talagang naisip ko hindi talaga pwede. Sa akin ha, ayaw ko sa inyo, ako hindi naman ako nagsasabi sa iba. Sa akin, it catch me. Talagang, spiritually, talagang hindi ko talaga kayang, hindi ko matim eh. Mm. Every Yun po. time na makikita ko yun, talagang nagigiltihan ako eh. Oo. Ang ano kasi, Brother Charles, susunod magsalita si Brother Anthony. Bago si Brother Anthony, Brother Anthony. Bitawan na kita. So, tama yung kay Brother Charles kasi pag talaga nabasa mo yun, hindi ka naman talaga kakain. Kaya lang, what do you call it? Kaya na inano ko yung iba. Ang isa Kaya nila, kaya nga yung mga Muslim talaga hindi kumakain ng baboy eh. Talagang tinutupad nila yung kautusan. Well, they have their own Bible, the Quran. Brother Anthony, pinayagan tayong kumain ng kahit ano except blood. Pinayagan na tayo. Kasi nung ipakita kay Peter, yung animal na different kind, inano niya yon, inano ni Saint Paul yon. Okay? Sabi ni Saint Paul, bakit kayo magbibigay ng halimbawa doon sa mga kumakain ng mga ganyan? Nasa New Testament na tayo. Ngayon, naidagdag doon na naman, except ang pagkain ng dugo. Kahit nasabihin natin, dugo na luto niyan, it doesn't matter. Kahit ibuhos mo yung dugo, still dugo. Blood is, ito ang ano niyan, blood is sacrifice from the Lord. It's for God, it's not for us. Pag pinag-aralan mo ang meaning ng sacrifice, ng blood, yan ang nag-save sa atin is blood. Kaya every time kumakain ako kasi nakikita ko talaga ang sasarap ng nung mga unang panahon talaga kumakain ako niya, pero eventually it gets me na ako na nababader ako. So in-stop ko ngayon. Kaya kung ang personal niyo hindi bawal, pwede. Yung sinasabi ni Brother Juan, bahala kayo basta wag niyo lang sabihin sa ikalat, sa inyo na yon, ikaw na kasi ang sabi ng Panginoon I will show my face, kung sino ang kumakain ng dugo. Kita mo yan, he's against it. I mean, bahala kayo. Kaya nga binigyan tayo ng kalayaan ng ating Panginoon na mamili ng tama o mali, di ba? So, pero hindi nga issue masyado sa salvation. Ngayon, kung talagang iniutos lang ng Panginoon na huwag tayong kumain ng dugo at mapilit pa rin tayo, gusto pa rin natin, siyempre masarap yung crispy pata at saka dinuguan, kaya sinabi na salvation is work out on your salvation with fear and trembling. So, ibig sabihin ng Hebrew 9:27, kung paano itinakda na mamatay ang tao pagkatapos ito ang paghukom. Kaya ikaw na lang managot kasi binigyan na nga tayo ng kalayaan ng Diyos na mamili ng tama o mali. From the beginning, sinabi ng Panginoon kay Eva at Adan, pwede ninyong kainin lahat ng prutas sa gubat na ito maliban sa apple. Pero pero hindi sumunod yung si Adam, di ba? Kaya nga yung salvation is for individual eh. Kung inakala mo na bawal talagang kumain ng dugo, ikaw na lang bahalang managot sa Panginoon, di ba? Kasi pag
pag sinunod mo talaga ang Biblia, medyo talagang maraming utos yan pag sinunod mo. Pag sinunod mo talaga, maraming utos, kaya ikaw na lamang ang managot. Managot ka na lamang sa pagharap mo sa Panginoon kasi hahatulan ka ayon sa mga ginawa mo Individual yan, sa mundo. individual. Individual nga Kung yan eh. ano, Kasi walang katapusan yan kung, eh, di ba? Kaya nga mga Muslim talagang very much concerned sila sa pagkain ng dugo ng baboy. Sapagkat yun ang kanilang paniniwala base sa kanilang Biblia na Quran. Hindi Diba? hindi ang oo nga. Muslim, ang Jewish ang May original, tanong ko sa iyo, Brother Brad. Anthony. Jewish May Brad tanong ko, ang ano. Brad. May tanong ko sa iyo about yung Quran. Ano ba ang paniniwala mo sa Quran? Well, hindi ko binabasa ang Biblia ng Quran. Ang Quran kasi, ang mga Muslim, kapag sila nagpakamatay, makikita nila ang Diyos at magiging malapit sila. Katulad ng ginawa nila sa 9/11, nung nakita ko yung interview, na ang mga Muslim, kapag sila ay nagsakripisyo ng kanilang buhay, mas magiging malapit sila sa kanilang ala. Yun ang kanilang paniniwala. Kasi ang bawat isa kasi may paniniwala eh. Kaya dapat sa atin, kaya ano pa ang religion mo, maniwala ka na lang kung ano ang pinaniwalaan mo at mamatay ka na lang. Hindi nga dapat, sabi ni Brother JP, hindi dapat pinagtatalunan ng religion eh. Kasi wala naman talaga nakakalam kung sino maliligtas eh. Okay. Katulad ako, nagdadrive ako sa buong California, di ba? Another subject yung sa religion. Okay, meron Hindi, tanong sa ito naman yung topic ni ano ah. Hindi, topic naman. haba tayo. Si Brother June. Yeah. Brother Ador, sa context ko, yung pong dugo ay hindi po pagkain, inumin. Si Dracula, umiinom ng dugo yun eh. Ang dinuguan po, hindi po inumin. Ang dinuguan, pagkain. Ang binawal po dito ay dugo. Huwag kumain kasi iniinom yan, hindi ang kinakain. Kaya tama si Pastor Jack. It is your conscience. Mayroong law of conscience. Kung okay sa'yo, okay, huwag ka lang pagkikita kasi the effect, the law of cause and effect, kung ang epekto nakakahati, doon ka na nagkaroon ng error. Kung kumain ka ng dinuguan, nahati yung church. Ang error doon yung epekto ng iyong pagkain, nahati yung church. Kaya sabi ni Apostol Pablo, wag na lang. Dahil baka ang epekto niyan, yung the law of cause and effect, the end will not justify the means. Kaya it is your conscience. Tama. It's your decision. Opo. Brother Byron, tama po yung inyong sinabi kasi po ang konteksto po noon, yung dugo after na ihain, iniinom yan ng mga Aztecs priest. Mga priest po ang umiinom noon. Then after that yung orgies. Kaya nga may sinasabi diyan na umiwas sa pakikiapidi kasi close parenthesis po yan eh. Yung dugo iniinom nila. Yung po ang konteksto. Vampira no. Anyway, ako hindi naman talaga ako kumakain ng dinuguan eh. Kasi karamihan sa mga MBS hindi talaga kumakain yan. Ngayon ang sa akin lang, maraming pagkain na hindi dapat kainin sa Old Testament na ngayon ay kinakain. It's your health issue. Yun yung mga ganun. Kaya ang original ng mga dietary sa Bible, ang Jewish. Ang Muslim sunod-sunuran lang yan, pero ang original ang Jewish. So hindi sila parang lumalabas kasi iba, hindi sa Muslim hindi sa Muslim. Ang original niyan ay ang Jewish. No? Sa Old Testament. Brother Ador, yung po akong yung nag-aral ba ako sa MBS, hindi po ako Christian. Pagans po ako. Tapos ang professor ko si Ronnie Hoffman. Tinanong ako if I eat blood, sabi ko we pagans eat blood. Sabi niya, now you are a Christian kasi nabaptize ako sa MBS eh. You are a Christian. Dito sa MBS, pag nagpatay ng baboy, pinatulo yung dugo. Hindi sinama sa niluluto ni Ate Mina, pinatulo. You know why na hindi namin we don't include that? Because blood is the symbol of life. Yun ang simbolo ng buhay. Kaya igagalang mo in a highest level to respect. Kaya ang ginagamit doon ay do not eat, kundi abstain. Abstain ang ginagamit sa text. Abstain it. Yung pag-iwas pa lang, okay na. Eh lalo pa pag kainin mo, di nayayari ka na.
Abstain ang ginagamit sa text. Kasi Kaya maganda yung topic ni Abstain. Brother JP. Maganda yung topic ni Brother JP na respeto, hindi debate para sa kapayapaan ng church. Kaya napakaganda niyan eh. Ibig sabihin, hindi lang natin gawing debate kung ano man ng ang ginagawa natin, kapatid, discussion. discussion tsaka discussion tsaka kaalaman. Kasi siyempre, mas maraming mga theologies they are very much knowledge. Kaya nga tinawag silang Bachelor of Theology eh. Kasi they At are more saka yung knowledgeable. kapatid, yung tungkol sa pagkakatay ng mga animals, ang Jewish talagang very strict. Kasi kapag yung papatayin nila yung yung animals, pag stress ang animals, yung blood na iiwan sa meat, maraming blood. So kaya yung mga Jewish pag kinakatay nila yung animals, yung baka o yung tupa, talaga yung yung bigla yung patay agad, hindi na stress kasi iba na ginigilid parang kaya nga sa tingin ko decision making yan ng isang Kristiyanong mananampalataya, di ba? Kung inakala mo na utos ng Biblia na huwag tayong kumain ng dugo at hindi mo pa rin maiwasan pag umating ka ng Filipino gatherings, number one makikita mo doon lechon, menudo, dinuguan. So it's your decision kasi ikaw naman ang mananagot eh. Sinasabi mo yung mga potluck. Yeah, di ba? So sabi nga ni Brother JP, iwasan ng debate para sa kapayapaan ng church. It's all your decision sapagkat salvation is for individual. Ikaw ang mananagot. Di ba? Kapag talagang sinabi ng Panginoon na okay kumain ng karne, kumain ka pa rin. Para inutos na yun kay Eva at Adam, makulit talagang tao, di ba? Sinabi kay Adan at kay Eva, huwag kayong kumain ng apple. Makulit. So binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na gawin natin kung ano ang tama at mali. Sapagkat ang bawat isa sa atin ayon sa Philippians 2:12, work out on your salvation with prayer and trembling. It's all your decision, di ba? Katulad si Brother Eli Soriano, di ba? Didebate niya yung dalawang higanting church sa Pilipinas. O, hinanting siya. Kaya hindi dapat magdebate. Brother Anthony, si Brother JP, may dagdag ka ba, Brother JP? Yung iba? Hello po. Opo. Ayun lang po. Ang pinaka po natin, of course, yung binanggit ni Brother Charles kanina. For example, sa kanya, pag kumakain daw po siya, medyo nababagabag yung kanyang konsensya. Yun po talaga, no? The main issue is, of course, yung personal accountability pa rin po natin sa Panginoon. Ayun po yun, ano? Tapos tama po yung revolving idea natin. Yes, saktong-sakto sa church, ano po, meron tayong mga kapatid na kumakain sila ng dinuguan, may mga kapatid na hindi. Ang pinaka-issue po natin is paano ma-maintain yung peace, ano? And of course, yun nga, paggalang na lang po at makikita natin na hindi naman natin kailangang kung yan ang iyong personal conviction, huwag mo siyang ipilit sa iba, ano po. So yun lang naman po yung revolving idea na, again, papasok po tayo in doctrine unity, opinion liberty, sa lahat po ng bagay, pagmamahal po sa ating Panginoon. So yun lang naman po yung sa akin. Tama naman po yung mga pastor eh. Kaya nga yung mga pastor, tagapag-alaga ng mga tupa, upang ipaalam sa mga tupa kung ano ang kalooban ng Diyos. Ngayon, doon sa mga tupa, bahala na kayo. Gusto nyo maniwala sa akin, basta ito ang sinasabi ng kasulatan. Di ba? Ngayon, decision making nga yan eh. Individual is for salvation eh. So si Brother JP, pinagbabawal yung masarap na bagay. Pinagbabawal yung lechon tsaka dinuguan. Kung sinabi na sa atin ng ating mga pastors na bawal at ayaw mo pa rin sumunod, decision making na sa atin yan. Okay. Thank you, Brother Anthony, Brother Jeff. Meron ba kayong tanong na iba o additional? Tungkol sa pagkain to, pero yung pagkain kasi it's para kakain ka it's on your own risk. Kumain ka. Risky na siya. Siguro dapat nating malaman hindi gaano kasing malinaw sa ating maraming kapatiran ang tungkol sa paksang niyan. Noong araw, ganyan din ako Ang ginawa ko, pinag-aralan kong susi ang tungkol sa dugo. Kasi noong araw, meron akong pamphlet na natanggap. Yung side na kumakain, sila Formales, si Matandang Formales, yung side naman ng Kalan, sila mga Pel. Hindi, magkakontra sila. Sa Manila Bible naganap yan Naglabas yung isa, naglabas din yung isa ng pamphlet. Pero sinuri yung dalawang pamphlet Kasi ako kumakain ako dati.
Yung sa akin, malalim na pag-aaral ng Bible, nagkaroon akong conclusion eh. Kamukha rin yung conclusion ni James. Umiwas na lang. Ang keyword, abstain. Abstain. Abstain na lang din ang termino. Abstain lang talaga ang kailangan. Hindi ganito mangyari. Yes or no, para kang yung boboto, yes or no, abstain. Abstain. Yes or no, boboto ka. Kasi naman din, ang dinuguan, wala ka naman, titignan naman natin ang konteksto ng dinuguan. Wala namang healthy ingredient. Tungkol dyan pag sinuri mo wala, dumi lang Para ka lang kumain ng dumi, wala kang nakuha. Na sustansya. Ganun lang yung dugo. Kaya mas maganda, wala ka pala makuha ng sustansya. Basta para sa akin, umiwas na lang ako dyan. Useless ang pagkain, gastos lang. Diba? Health issue pa, yung may gout. Okay. Sino pa? Yung nagluluto ng dinuguan, kasama ang basahan, nasa paggayat. Ng pasama. Ano? Tuwalya, kasamang tuwalya. Ay, pag mag-brown out, hataw pa ng hataw. Napasama na yung Kaya nga pinaka-the best na masasabi ko sa ating lahat, bilang isang Kristiyano mananampalataya, it's your decision. Katulad ng INC, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Panginoon, ay Diyos na nagkatawang tao. Paniniwala nila yun Di ba? Bawal din sa INC ang kumain ng dinuguan, di maliligtas. Pero tignan ninyo yun ang paniniwala na INC na hindi sila naniniwala na si Kristo Jesus, ang ating Panginoon, ay Diyos na nagkatawang tao kasi nga hindi ka natin pwedeng makita kaya sa Espiritu siya nagkatawang tao para makasalimuha sa atin. Ganon din yung sa pagkain. Diba? Sinabi na huwag kayo kumain ng may dugo. Makulit kayo ikaw makain pa rin tayo. Ay, ako, inaamin ko, talaga paborito ko, crispy pata at saka dinuguan. Kaya nga sinabi na salvation is for individual Yun lang masasabi ko doon, is your decision, di ba? Sinabi ng Diyos, huwag mong kainin nyo lahat ang prutas sa jungle, sa gubat, wag lang ang apple. Makulit kasi ang isang Kristiyano, di ba? Ano na, Brother Anthony, hindi apple yun, ha? Baka yun, dragon fruit. Kaya tayo ngayon, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na mamili ng tama at mali. Okay. Diba? Kaya nga tayo, lahat tayo, pare-parehong mga balik tayo sa sabi ni Brother, sino to? Si Brother Tiope, abstain ni Brother, Byron. Yeah. Abstain. Iwas. Miwas. Hindi tayo yes or no, basta abstain. Okay? Basta abstain. Basta paalala lang kung talagang yung lahat ng pastor, ang pagkakaalam nila na umiwas tayo sa mga dugo. Pag iimbitahan mo si Brother JP, imbitahan mo si Brother Byron wag niyo papakainin ng dinuguan o si Brother Charles. Okay? Wag kayong magluluto ng dinuguan. Pero yung mga lechon, lechon. Saka Okay, baka din yan baboy din yan kare-kare. Ay, baboy. Mayroon kare na manok. Basta ang magandang topic talaga ni Brother JP, huwag tayong magdebate sa kapayapaan ng iglesia, kundi magpaliwanag. Ngayon, it is all up to us, di ba? Brother Anthony, so sana naman yung may binanggit si Brother JP, ang isang naman dyan ay tungkol naman sa music. Anong klase mga kantan dapat anuhin? Himno, di ba sabi niya sa mga hymns? Hindi, sabi niya, kailangan i-mix nyo kasi may pangkabataan, meron pang hindi pwedeng kahit sa mga churches merong, siyempre mixture. Kailangan yung sabi nga sa Bible, di ba, mag-awitan kayo ng himno, salmo, at saka mga spiritual song. So, tatlo yung binanggit doon Di ba, nabasa niyo yun? Spiritual song. Tatlo yun. Kaya yun. nga, di ba, nung nakakulong sila, Apostol Pablo, nung nakakulong sila at yung mga kasama niya, sila ay nag-awitan ng mga himno at biglang nagkaroon ng lindol at nagbuksan ang mga gate at sila ay nakatakas, di ba? Yes. Kaya nga dapat talaga sa ating pagpupulong na ito, dapat salmo. Salmo, dapat talaga every time na nag-gathering tayo bago tayo magsimula,
Meron talaga dapat magkantahan muna tayo ng himno, salmo, di ba? O sige, mag-ready ka ng kanta, Brother Anthony. Hindi lang ako, ba't ako God is so good. Ba't ako, siyempre lahat ng gustong mag-volunteer na kumanta. Okay, Diba? wala na kayo ibang tanong. Si JP, thank you very much. Ayan, busy-busy yan. Thank you very much, Brother JP. Napakaganda ng kanyang topic na huwag tayong magdebate para sa kapayapaan ng iglesia, kundi tayo ay makinig. At ngayon, nasa atin yung kung tayo susundin. Isang nakuha ko sa turo niya, yung ni Brother JP, tungkol sa politika eh. Kasi yung politika dapat hindi natin pag-usapan sa church yan eh. Wala tayong manok. Hindi tayo tuta ni Duterte, hindi tayo tuta ni Marcos. Walang ganun. Lalabas niyan idolatry yan eh. Yung political idolatry, yung basketball idolatry. Yung iba, Crispa naglalaban noon, Crispa tsaka Toyota. Wala ganun eh. Para si Trump. Sinabi ko na sa inyo, huwag niyong iboboto si Trump dahil marami nang pinapatayan sa 4 na termino niya. Binoto pa rin ninyo. Kaya ngayon. Walang pinapatay si Trump. Hindi, wala siyang pinapatay. Yung isabihin yung 5 million gusto na, nga niya yung 5 million na COVID. Hindi, yung 5 million na COVID. Wala tayong politika. Basta iwasan Kaya na. nga. Huwag tayong Pero kahit na, ano pa rin yan kalayaan pa din ng isang mananampalataya kung gusto kasi ang INC, pag sinabi ni Manalo, ang mga anak, boboto natin si Duterte. Bakit lahat sumusunod, di ba? Yeah. Pero kalayaan pa rin yan ng isang Christian faith, ng isang mananampalataya Kristiyano. Kaya pagsabihan ka hindi, sabi nga ni Brother JP, isikreto mo na lang. Para walang matiso. Oo, kaya nga, sikreto. Kaya magandang topic ni Brother JP, no? Huwag tayong magdebate para sa kapayapaan ng iglesia ng ating Panginoon, kundi magpaalalahanan. Okay. That's it. Yun lang. Okay na? Okay and na we have to understand. We have to understand this thing po. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Si Saint Paul si Paul po ang nagsabi nito. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Darating yan. Ang church music example, magiging rap na lang, aaksipin na rin niya, magiging halo-halo na lang, perverted. Kaya ang salvation individual, it is not church. Talagang grabe sa disenyo ng Panginoon. Kasi si Brother Puntinares, music, nagmaster ka ba sa music? Sa music to talaga eh. Ang issue diyan sa music, parang yan yung nag-i-inspire sa mga congregation to sing, to praise. So, depende siguro sa content ng mga music eh, di ba? Depende sa content ng music. Hindi lahat ng mga music ay biblical. Di ba? Merong music na alive pero hindi lahat ay biblical. Merong mga anti-biblical eh. So anyway, wala na kayong tanong kay Brother JP. Alam ko si Brother JP busy yan eh. Wala na? Babay na tayo, then na lang tayo yung mga coming mag-closing prayer na lang bago malis si Brother JP. Oo, sige. Bago din ako bumalik. Bago din ako bumalik. Brother Junjun, welcome Brother Junjun, kumusta na? Brother Boyet, kumusta ang ating church diyan? Brother Boyet. Mabuti naman po. Nakikita ko yung mga posting niya. Sister Erna Dumaguete. Brother Chris. Ito para si Brother Armel. Sister Ruth, ito sa Rhode Island. Mag-uumpisa yan ng church sa Congrats Rhode Island. Sister Therese. Ador. Congrats Sister Therese. Ang kanyang apo ba yun ni mo, Sister Therese? Apo ni Sister Therese. Yung yung naging Miss Philippines, Miss Earth? Philippines Earth. Miss Water Earth. siya, Philippines. Water. Salamat. Water. May pinagmanahan.
Tama ba yan, Sister Terry? Maganda ang lola. Tsaka may mga uncle. Nandyan. O, sino pa? Meron pa mga tanong bago tayo mag-closing prayer? Continue natin yung mga recovery. Si Brother Oliver, si Brother June, si Brother Joselito. Sino pa? Sister Salamat din nga pala. Salamat din doon sa Rodora. prayers na ginawa. Maraming salamat dun sa ating prayers na ginawa ninyo sa akin na kung saan ay pinamili ako ng Panginoon kung anong dapat sa akin at naramdaman ko ang Espiritu Santo na pinili niya kung ano ang para sa akin. Amen? Amen. Brother Mike, ang ating church leaders sa elders pila-pila ito ang ating mga prayer may lista ka naman Brother Mike. Alam mo naman si Merape. Ay kalimutan si Sister Merape. Continue. Sister Merape. Sino pa? Baka may nakalimutan tayo. Rodora. Okay. Permission to leave. Brother JP, sige, pwede ka nang umalis. Thank you very much. Meron silang salamat po. Sige, JP, we'll see you. God bless po sa inyo. Ingat, God bless. Thank you sa message. Opo. At nagpapasalamat tayo lahat, Brother JP. Alam mong very much excited kami lahat dito sa Amerika na ma-meet namin kayo at tayo ay magkasama-sama at we are all very excited when is the time that God will let us to do that and when it's gonna happen. Sapagkat alam nating lahat na siya lamang ang talagang magdedesisyon sa Matthew 19:28 ba yun? Imposible sa tao, posible lahat sa Diyos. Amen. Amen. Okay, Amen. Brother Thank you Mike, po. Amen. JP, you Amen. can Bless po. leave now. God bless. I-pray ka na namin sa trip mo sa Preachers Fellowship. Okay? All right, Brother Mike, prayer.